16 victories, no defeats, and 7 of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un récord de 16 victorias, 0 derrotas y 7 de esas victorias por la vía del knockout. De Texcoco, Estado de México, México. Aquí está Ángel Camaleón Ayala. Consisting of 17 victories with no Rohi, Frankie Rohi, and Dave. wins by knockout. Ladies and gentlemen, presenting to you the current IBO Flyweight World Champion, Sammy Wrestling, by way of Lacasit Sarangani, Philippines. Ladies and gentlemen, the Doorman, Dave Apolinario. Bukod kay Melvin Jerusalem at Pedro Tadorhan, ay isa pang Pinoy ang mabibigyan ng pagkakataon para sa isang pandaigdigang kampyonato. Tatangkain ni Dave Apolinario na makuha ang IBF World Flyweight title sa isang undefeated na pambato ng Mexico na si Ángel Ayala. Ang bagitong Meksikanong ito ay tinuturing na susunod na magiging boxing superstar ng kanilang bansa. Kaya hindi rin talaga basta-basta ang makakalaban nitong ating pambato para makuha ang kampyonato. Ang Meksikanong ito ay may latag ng kartada ang 17 wins, 7 KOs at wala pang bahid ng talo. Habang ang ating kababayan ay merong 20 wins, 14 knockouts at wala ring bahid ng talo. Sa labang ito ay malaki ang tsansa na makuha ng ating pambato ang pandaigdigang kampyonato at magsilbing pangatlong Pilipino na maging world champion ngayong kasulukuyan. Dahil kahit hindi halos nagkakalayo ang kanilang mga kartada, ay di hamak na mas naunang magboxing itong ating kababayan at mas veterano ng bahagya. Nagsimulang lumaban ang ating kababayan bilang pro boxer ay 2017. Habang ito naman ang kalabang Meksikano ay nito lamang 2019 nagsimula sa pro boxing. Ganun pa man, kahit kapwa bagito kung ituring ang dalawang boksingerong ito, ay di hamak na mas matitindi ang mga kinalaban ng ating pambatong si Dave Apolinario. Nariyan ang pambato ng South Africa na si Gideon Bodelezi na tinalo ng ating kababayan via knockout sa loob lamang ng isang round. Than your opponent. Budelezi is badly hurt in the first round. Recovers Adi Alfrawa and Walter. Unbelievable stuff here in East London. Matindi ang kamao nitong ating kababayan na mayroong knockout ratio na 70%. Kaya naman tiyak na may kalalagyan na makakalaban ng ating kababayang si Dave Apolinario kapag dumapo na ang mga kamao nito sa kalabang Meksikano. Bukod dyan ay itinapat din sa ating kababayan ang sinasabing top prospect sa bansang Thailand na si Tanis Ongjunta. Nito lamang February 22 ay dumayo ang ating kababayan sa bansang Japan para labanan itong pambato ng Thailand. Napaka-importante ng labang ito dahil ito ang magiging tulay para sa isang pandaigdigang kampyonato. Bagito lang din itong pambato ng Thailand, ngunit meron itong napakalakas na suntok na mayroong 53% knockout ratio. Ngunit sa pagsapit ng kanilang bakbakan ay pinaranas ni Dave Apolinario sa pambato ng Thailand kung ano nga ba ang tunay na malakas na suntok sa ibabaw ng lona. So umpisa pa lamang ay mapapansin mo ang pag-iingat sa kanilang mga kilos dahil sa lungat ng kanilang mga forma. Southpaw ang ating pambato habang orthodox naman ang pambato ng Thailand. Bumibitaw ng mga ilan-ilang kombinasyon itong si Tanis Ongjunta, ngunit mabilis na kumakounter ang ating pambato.
Sa ikalawang rounds ay parehong kalmado pa rin dalawang boksingero na tila nag-aantay lamang ng isang malaking pagkakataon na bitawan ng isang malakas na suntok. Bagyang bumibitaw ng suntok ang ating kababayan ngunit nagmimintis at pareho lang din naman sa pambato ng Thailand. Bagyang kumonekta si Dave Apolinario sa pamamagitan ng right chop at sinundan ng left straight. Ngunit sadyang madulas ang thigh boxer kaya naman daplis ang patama ng Pinoy. Sa pagpasok ng ikatlong round ay kapansin-pansin ang panggigigil nitong pambato ng Thailand sa ating kababayan. Dahil siguro batid nito na nakalalamang sa puntos ang ating pambato. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon matapos bumitaw ng ating pambato ng kaliwat kanang 8 ay tinamaan ng right counter ang ating pambato sa bandang panga na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pero muli pa naman nakabangon ang ating kababayan bago matapos ang bilang na 10 ng referee at naipagpatuloy muli ang bakbakan. Nagkaroon ng malaking bitak sa ulo ang pambato ng Thailand dahil sa headbutt na siyang naging malaking problema para sa kanilang boksingero. Hindi pa man nakakalayo ang round 4 ay nagpakawala ang ating pambato ng isang umatikabong left straight na siyang malinaw na tumama sa pagmumukha ng thigh boxer at naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nakabangon pa naman itong si Tanis Ong Junta para ipagpatuloy ang laban. Ngunit hindi na ito pinagbigyan ng ating kababayan at tinamaan uli sa ikalawang pagkakataon ng pambato ng Thailand ng isang umatikabong uppercut. Sa pagkakataong ito ay hinintunan ng referee ang nasabing bakbakan. At nakuha ng ating kababayan ang panalo via 4th round knockout kontra dito sa pambato ng Thailand na si Tanis Ong Junta. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito. Oh